nakikita mo sa future na kinalaunan magkakaayos kayo? Anyway, actually sabi mo dati maayos kayo. Maayos naman po kami. Nagkagulo lang po nung dumating na yung kabit tapos yun na nga, yung gano'n na nangyari. Pero talaga maano naman po yan. Kung hindi lang po pang hihimasukan talaga, maayos naman po eh. Ayun nga lang kasi, nagkaroon na ng anak yung kabit. Tali na kagad yun. Kumbaga habang buhay na nilang kaakibat kasi meron ng anak. Kasal din po yung babae sa lalaki eh. Ayun naman, problema na yun nung asawa nung lalaki na yun. Ay, nung ni Merlita. Nay, bakit po kayo tuwan-tuwa at bumebelat po kayo, Nay? Masakit na ang mata ko. Nakita ko kanina bumebelat po kayo eh. Bumibelat siya para iwanan po Opo, ako. bumebelat po kayo, Nay. Ano po? Dila. Nilalabas yung dila niyo, Nay. Parang nangaasar po kayo, Nay. Sino? Abang sakit na ang mata ko. Hi everyone, kamusta kayo? May bago na naman tayong panonooring kwento na siguradong mapapareact kayo. Ang title ng video natin ngayon ay Biyanang Ma-Attitude, Bakit Belat ng Belat? Hindi natin alam kung simpleng biro lang ba ito, pang-aasar o may mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang ginawa ng biyanan sa kanyang manugang. Kaya panoorin natin hanggang dulo at sabay-sabay nating alamin kung saan talaga nagsimula ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Tara, simulan na natin! Ma'am Rhea Dino, na isa pong OFW, 34 years old po siya, Attorney Blessy, at nirereklamo niya yung pamilya ng kanyang asawa tungkol po sa pananakit at paninira ng mga ito sa kanya. Mas kampi pa daw po kasi yung pamilya ng lalaki sa kabit kesa sa kanya. Kinukonsinti daw po ang pangangabit ng kanyang mister. Magandang hapon, Rhea. Anong pangalan ng asawa mo? Baltasar Dino Jr. Gaano katagal na kayong kasal? Bali po nung April 19 lang po. OFW ka? Umalis ka ba? Opo, dati na po akong abroad bago ko po siya naging asawa, naging live-in partner po kami. Tapos bumalik po ako ng abroad. So, gaano katagal na kayong mag-live-in partner? Noong 2019 po ako umuwi. Tapos kinasal kayo ngayong taon na to ng April. Opo, kasi yung po usapan namin, uwi ako para magpakasal kami. Nung nasa abroad po ako, ma'am, napakasakit sa akin kasi bilang isang OFW na nagpapadala din naman po, hindi ko masasabi na hindi ako nagpapadala. Yung sa akin, nagtatanong ako sa kanila kung totoong may babae na yung asawa ko. Sinong tinatanong mo? Ang pamilya po nila, nanay, Pamilya ng mga asawa kapatid, mo? asawa ko, tinanong ko po sila kung totoong may babae. Ang sabi nila, wala daw po. Paano mo natunugan na may babae? May nakapagsabi po sa akin na may babae nga po, tapos tinanong ko din po sila, sabi nila wala po. Yung pinangarap ko na kasal sa simbahan, hindi po natupad, okay lang yun. Ang masakit sa akin, alam mo may kabit ang anak mo, isasama pa ng biyanan ko sa bahay nila. Okay, pumunta tayo ngayon sa sabi mo na sinasaktan ka nila. Kailan nagsimulang nangyari to? Nung una po, nakasal kami, siguro bumilang ng 5 days, doon kami nakatira sa bahay ng magulang ko, pinagmumura niya ako madaling araw. Nagtalo kami about dyan sa babae, kasi masakit, sabi ko, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sana hindi na ako natali sa apelyido mo. Sabi ko sa kanya, gumampi yung biyanan ko sa anak niya kasi pakialamera nga. Sabi niya, pinagmumura ako, hindi po ako attorney lumaban kasi Ano matanda. sinasabi niya? Sinasabi niya na ayaw na daw niya sa akin. Ayaw mo pala sa akin. Sana nung nasa abroad pa ako, sinabi na nila na ayaw nila sa akin. Bago nung kasal, anong relasyon mo doon sa nanay ng Okay po asawa mo? kami eh. Minahal din naman niya po ako eh. Lahat ng paninda ko noon, nagluluto-luto ako siya, nagluluto. Wala akong masabi na mabait siya. Pero nung dumating yung kabit na yan, nagkandaloko-loko ang buhay namin. Ma'am Evelyn, Opo. bakit po ganito ang naging nangyari sa anak nyo at sa as daughter-in-law? Diri mabuti ang niya sa amin. Siya. Rhea, sorry, hindi ko nakatanong. Anong mga pananakit ba ang nangyari sa inyo? Noong 6 po, ma'am, may pagtatalo po kami ng asawa ko kasi nga nanganak po yung babae noong November 3. Sabi ko po sa asawa ko, lumayo tayo kasi nai-stress ako. Yung sa akin, lumayo lang kami, huwag na pakilaman ang buhay namin mag-asawa. Sabi niya, sige. Sabi ko sa kanya, wag ka na muna pumunta doon sa pupuntahan mo. Hindi ko siya pinapayagan, attorney. Aminin ko, hawak ko ang asawa ko sa ganito. May nakakita po na biglang sumulpot ang biyanan ko, hinampas ako dito, nasaktan ako. Sinuntok ko siya. Sinong sinuntok mo? Ang biyanan ko po, nasuntok ko kasi nasaktan po ako. Katapos ko masuntok siya, pinalo niya ako sa hita. Pinakita ko kay Ate Odette ang pasak ko sa hita. 2 beses niya ako pinalo ng kahoy at sinipa ko po siya. Yun po yung ano ko. Pero ang layo po ng bahay ko, bakit pumunta siya doon? Para lang po makialam sa amin mag-asawa. Nako, medyo mali rin na Opo. sinaktan mo rin ang matanda. Aminado po ako doon kasi ginanti ko lang po yun eh, kasi una siya pong nanakit sa akin. Ma'am, ano pong nangyari sa relasyon ninyo kay Rhea bilang biyanan niya? Tinawagan ako ng nagpapagawa ng kandila doon, pamangkin ng asawa ko. Sabi daw, ang si GR daw, tinatakta ni Rhea. Tapos pumunta ako doon. Kasi sobra na yan, sobra na. Parag inom ito, parag sugal iton. Pagkakalasing ang anak ko ang binubugbog niya. Sobra na. Bakit po ang sabi, kilala niyo po yung kanyang kinakasama o yung nabuntis niya, si Merlita? Oo, yun po gusto niya. Sabi niya po, yun ang mas gusto niyo at ayaw niyo na po kay Rhea. Wala ko ginayawan kung mabuti sa akin. Ma'am, yun nga po nabuntis po kasi nga ng anak niyo yung si Merlita. Pagkatapos nga raw po 5 araw ng kasal nila, sinabihan niyo na siya na ayaw niyo na sa kanya. Kasi- Kahit po na tuloy itong kasal na to, kung alam naman po
ninyo na buntis noon yung... Di rito nagpasabot sa amo, siya la nagkuan, nag-secret lang niya, tago lang niya kan mayor din an mayor namo din. Anong... Hindi na kami punirma san iya mere. Huwag kang magsisinungaling dahil alam ng kapitan at alam ng mayor, ang mayor mismo nagpunta sa inyo na kung pwede, kung gugustuhin natin saan ang binyo. Huwag kang magsisinungaling dahil mismo mayor nagpunta sa Ikaw inyo. la naruya, ikaw la nagpipire sa ako anak. Ako ba namimilit sa anak mo? Anak mo pumasok sa akin? Kayo naman hikan. Ako ba naman hika sa inyo? Ikaw la nagpipirit. O ganito. Ikaw la nagpipirit. Kaya ako ada bata, ada ko na Wow! Alam niyo kung ano yung sinabi ni Evelyn kay Rhea? Na si Rhea lang daw ang naghahabol sa anak niya. At bakit daw nagpapatulfo pa? Hinahabol daw ba yung titinong anak niya kasi daw mabuhok? Kayo ba? Papatulpo ka. Pinapatulpo ko lang kasi hindi magandang ginawa mo. Paninirang puri ninyo sa akin. Papatulpo ka naman ang asawa mo? Talaga? Ilabas nyo kung sino-sino ang gumagamit na lalaki sa akin. Pilan anak mo. Naging asawa kong anak mo, alam nyo na may anak ako sa una. Wala kaming tinago. Kaya bago ko sa tunga, kuang katuhay ka. Kinaramat pa ikaw. Pero sa bangdang ko Sa bandang huli, ang kabit na pinili mo. Ilang taon yung anak mo? Bibili sila babae. 16 po. Bago po sila namanhikan, may mga testigo po doon na namanhikan sila. Tinanong sila nung nagsasalita na tanggap nyo ba to kasi hindi to dalaga, ito ay may asawa. Sige mo dito istorya. Ito may mga anak. Nandun po lahat ng testigo na namanhikan sila. Oo nga ni, kay ikaw ang naruyag mamanhikan kami kay Nanay, ito lang po yan, Nanay. Bakit po kayo nangihimasok sa relasyon Siyempre nila? anak ko, papatayo niya. Siyempre anak ko, papatayo niya. Lahat po ng Hindi, pero manutok Nanay, nakikialaman pero Nanay, hindi po maganda, no? Yung anak niyo po may sarili na pong utak yan. Oo, na, sige. Kaya pag abot sa din ni maistorya iton, kung ano ang istorya sa anak sa iya. Ano po, Nay? Ano daw po? Ang anak daw niya, yung asawa ko daw magsasalita. Siyempre magsasalita yung panig sa kanya kasi naano na niya ang utak. Tinago nga po nila ng 1 linggo eh. Di na ako magkukuha sa utak. Ang bata ko, may utak na. Makuha na, makuha na ang utak siton, lugaw na. Kasi nung 6, kaya niya ako nasaktan, hinihila niya yung anak niya. Ayaw ko payagan kasi sabi niya, halika na dito, sumama ka na sa akin kasi doon ka sa kabit. Ang problema po kasi talaga dito, sabi nyo nga ma'am, may utak Oo. na rin yung anak nyo. O kaya, siyempre gusto nyong tulungan yung anak nyo, yung kapakanan ng anak nyo. Dapat, bago sila kinasal, doon kayo nakialam. Ayaw ko, makakasal siya. Tinagulan niya. Hindi ako pumunta doon. Kaya ayaw ko. Dapat yun pa lang. Pero, nagpakasal. Nag-gown kayong lahat. Pumunta Wala kayo na. lahat sa simbahan. Hindi, Doon na- nangyari pong kasal sa doon na- Luis na lang, pwede na po sa simbahan. Bumili ng Nangyari. bulaklak. Nangyari lahat eh. Bakit nagkatuloy-tuloy pa? Pero ma'am, para lang maging patas kami, alam naman po namin na nangihimasok, kumbaga problema natin yung in-laws. Pero kasi nasa kultura kasi natin na talagang hindi may iwasan, may nasasabi ang mga in-laws, lalo na kapag nakatira tayo sa poder nila. Baka naman ma'am talagang nagpapasaway kayo, naglalasing kayo sa harap Hindi nila. po, ma'am. Nung nakatira po ako sa kanila, wala po akong ginawa. Kaya nga po ako umalis sa lugar nila, sa bahay na yun kasi lagi na nila inaano yung kabit, lumayo po kami. Doon niya ako sinugod. Ng ilang buwan na po. April po kami umalis sa kanila. Okay, Ma'am Rhea, ano po ba ang gusto nyo nang mangyari? Gusto ko po ma'am, ilaba, yung paninirang puri nila sa akin sa Rosario, kalat na nagpapabayad daw po ako kung sino-sino daw po lalaki ang humihindot sa akin. Gusto ko po ilabas yun kasi kahihiyang ko po yun kasi hindi ko po Saan, ginawa. paano mo nalaman? Anong pruweba mo na? Nasa akin po sinasabi yung nila? chat ng kapatid niya kung sino-sino daw po yung gumagamit Sino sa akin kausap lalaki. ng kapatid niya? Si Christine Dino po. Hawak ko po yung chat niya. Si Christine Dino yung kapatid. Sinong sinasabihan ng Christine Dino na kanino kasi sinisiraan? Sa po doon sa amin sabi niya sa kalat daw sabi, "Oy, may lalaki ka pala," sabi. Ayaw lang kasi magpaano nung nagsabi sa akin. Tapos tama-tama i-chinat ako ni Christine na sabi niya sa akin, "Totoo ba?" Sabi niya, "Nabuntis ka." Kaya pala sabi niya na kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa iyo. Nakunan po ako na dahil sa stress sa kanila sa pananakit niya. Ang gusto ko malaman, anong gusto mong mangyari sa inyong dalawa ni Baltasar? Gusto mo pa bang balikan siya o hindi na? Gusto ko mag-usap kami na kaming dalawa, yung magpersonalan kami. Marami akong gusto itanong na hindi manghimasok ang magulang. Kasi masyadong yung magulang niya eh. Ang magulang kasi ang nag-ano na wag na kaming pagsamahin sila, nag-ano na hiwalayan ako kasi ang gusto nila yung kabit talaga. Pero Kasal din alam yung mong babae. may anak yun ngayon. Ano mo doon? Anong okay sa'yo yun? Sa akin, wala naman ako magagawa eh, kasi naandyan na yung bata, hindi ko naman maano yun. Kahit naman ayaw ko, wala po akong magagawa at hindi naman po maibabalik na yun eh. Kasi nangyari na po. Sa akin, wag naman nila yung pang-iinsulto sa akin na isini-celebrate pa nila yung paglabas ng bata, kasama pa nila, na babashare ako sa ng tao na, ay, ang kabit pala ang gusto, hindi ang original. Paano naman po ako? Nasasaktan din po ako. Yun po yung hinihiling ko sa kanila. Magkakatabi lang kami ng bahay, wag mo na maipakita sa akin. Kasi napakasakit po bilang babae din naman. Babae din naman po sila eh. Naging ganito din naman po ang ugali ko dahil sa pinakita nila na, bakit isa akong kasal, i-welcome mo yung kabit. Sana hayaan mo na lang, maging malayo na lang kami lahat. Yun nga lang, hindi na natin makokontrol kung anong gusto nila. Kapag yun yung gusto nilang i-welcome apo rin nila yun ang problema doon. So ngayon, willing ka ba na ganun ang magiging arrangement? Yun nga sabi mo, nandyan na yung bata, hindi naman natin maaasa. Gusto ko lumayo.
Gusto mo Yung lumayo. hindi ano sa magulang. Natin makokontrol kung talagang ganun ang ugali niya, talagang sunod-sunod siya sa magulang Opo. niya. Dapat, sa totoo lang, pagkasal ka na dapat, ang priority mo, kayo ng asawa, magdedesisyon kayo together. Pero kung ganun ang situation, sa tingin mo ba, pag nagkausap kayo ni Baltasar, maaayos to? O talagang babalik at babalik din siya syempre sa nanay niya? Kung babalik po siya, kung hindi siya makikipag-usap sa akin ng maayos, gusto ko po silang sampahan ng kaso kasi pare-pares naman sila nanakit sa akin. May pulis ano po ako. Nung sinaktan po ako ni Baltasar, hindi po ako nagdemanda kasi nga naawa pa ako sa kanya. Gusto ko pong, kung ganun po yung gusto niya, magkapaila lang po ako ng demanda sa pananakit nila sa akin lahat. Okay. Ang kultura natin, pag pinakasalan mo, pati yung pamilya pinapakasalan mo rin. Kung gusto mo ba yun, na ito, wala akong magagawa eh. Yan ang pamilya niya. Nauna sila dyan. Ano Opo, naman opo. talaga. Hindi mo pwedeng ano yun, maliban lang kung sa nakikita mo sa future na kinalaunan magkakaayos kayo. Anyway, actually sabi mo dati, maayos kayo. Maayos naman po kami. Nagkagulo lang po nung dumating na yung kabit tapos yun na nga, yun ganun na nangyari. Pero talaga, mano naman po yan. Kung hindi lang po pang hihimasukan talaga, maayos naman po eh. Yun nga lang kasi, nagkaroon na ng anak yung kabit. Tali na kagad yun. Kumbaga habang buhay na nilang kaakibat kasi meron ng anak. Kasal din po yung babae sa lalaki. Ayun naman, problema na yun nung asawa, nung lalaki na yun. Ay, nung ni Merlita. Nay, bakit po kayo tuwan-tuwa at bumebelat po kayo, Nay? Masakit na ang mata ko. Oy, nakita ko kanina bumebelat po kayo eh. Bumibela tsaka para iwanan po Opo, ako. bumebelat po kayo, Nay. Ano po? Dila. Nilalabas yung dila niyo, Nay. Parang nangaasar po kayo, Nay. Sino? Masakit na ang mata ko. Okay. Okay. Nay, meron po, ano po ba ang gusto nyo nang mangyari dito? Gusto ko magliwanagan kami. Pumunta siya dito, bakit? Badman niya kung sino ang may sala sa amo. Ay, yung pala yung asawa, attorney. O, hindi. Hello po, ma'am. Ay, Baltasar, ikaw ba yan? Opo. Opo. Ito, buti, bubuuin mo na yung kwento natin. Ano bang nangyari? Bakit tinuloy nyo pa tong kasal na to? Hindi, ang pagtuloy ko sa kanya kapag pagkasal, kasi mahal na mahal ko siya. Yun ang ano ko sa kanya. Eh, bakit ganyan ang ugali niya? Palagi niya ako binubugbog. Alam mo ba, nasaktan ko siya isang beses, yung pilit ko siya pinapalayo kasi nga nagkaroon siya ng babae. Sana nung nasa abroad ako, sinabi mo na agad na may babae ka. Di ba ilang beses ako nagtanong sa inyo lahat? Bakit tinago mo sa akin? Mahal mo ako, bakit ka nagtago? Paalam mo sa akin magpapagupit ka. Sinaktan ako ng magulang mo, alam mo kung sino ang totoo. Sino ba nanakit? Sino bang nanakit? Sino ang una na nakit sa amin ng magulang mo? Noon time, Ikaw ang nanakit sa magulang ko. hindi ako, may nakakita. Alam mo, may nakakita, hindi ako una na nakit. Isumbong mo kung sino ang nakakita. JR, alam mo yan sa totoo. Alam mo ang totoo. Jesus, baby. Sino ang lalaki na humihindot sa akin? Ilabas mo? Minahal mo ko? Nagpaalam ka ng pagpapagupit ka? Bumalik ka ba? Ha? Ilang araw ako nag-intay sa'yo? Minahal mo ako pero hindi mo ako kaya pagtanggol sa magulang mo kung ano sinasabi ng nanay mo, yun ang sinusunod mo. Minahal mo ako, ilang araw ako nag-intay ng chat, tawag mo. Nasaan ka? Magdesisyon ka rin, JR. Anong final answer mo? Kung talagang ayusin na to, ayusin Ayaw ko na. na po sa kanya. O, ayaw Sige, na. walang problema po. Magpapail po ako ng kaso. Sa kulungan na lang po sila. Ano po yung papel mo ng kaso? Ano pong Nahawak ko ang medical na binugbog mo ko. Sorry ka. Alam mo yun, nung time na binugbog mo ko, nagpa-medical ako pagka umaga. Alam yan ang mga pulis. Sorry ka. Uy, kahit sinong pulis, kahit sinong tao dito. Tingnan natin. Oo. Tingnan natin. Ito naman, oh. Anong binugbog? Dimanda? Ano yung sinasabi Nung mong binugbog time na niya? sinugod po ako ng nanay niya ng umaga, tapos na lumipat nga po kami ng tirahan. Tapos sabi ko, bakit ba lagi na lang ganyan ang nanay mo? Lagi ka na lang ba makikinig? Kasi binubungan nga ako ng nanay niya eh. Tapos sinabi ko sa kanya, hanggang sa dito niya ako tinamaan. Tapos dito may pasa po ko. Tapos dito, ayan pa po yung peklat ko. Kaya may medical po ako ng pagkaumaga na yun. Nagmakaawa lang siya na sa akin na wag ko siyang idemanda. Kaya po hindi yun natuloy. Uwi ka dito para malaman mo. Saan ka ba sinugod? Sa bahay ba? Nung sinaktan mo ako, saan mo ako sinaktan? Di ba sa bahay natin? Nung sinugod ako, saan tayo? May bahay ba tayo? Ha? May bahay ba tayo? Wala naman ah. Oo, wala tayong bahay pero saan tayo nakatira? Di ba sa bahay babuyan kasi lumayo nga ako sa magulang mo? Nako, baby. Wala yan. Ano wala yan? Alam ng tao diyan kung saan tayo tumira? Pag ganito, talagang paano kayo magkakaayos din kung sakaling gusto mo rin? Ma'am, gustuhin ko man magkaayos. Ang magulang niya po yung umaano. Sunod-sunuran siya eh. Kaya mo bang humiwalay dyan sa inyo, JR, kung subukan yung magkaayos? Pero ayaw niya na nga eh. Eh magdidemanda po ako, sa kulungan na lang po sila. Magulang ko. Siya ang sinunod ko. Pero anong ginagawa niya? Tinututukan niya ako ng kutsilyo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Naku. Alam mo yan. Sandali lang guys. Kung ang sariling anak ang nangaliwa, dapat pagsabihan siya ng magulang at hindi konsentihin. Ang biyanan sana ang unang tutulong upang maayos ang pamilya, hindi ang magpapalala ng problema. Mahalaga ang magandang relasyon ng biyanan at manugang dahil pareho silang bahagi ng iisang pamilya. Hindi man sila laging magkasundo, dapat may respeto at maayos na pakikitungo sa bawat isa. Po ba kayo magpatawag ulit? Kahit mari po bang yung mag-asawa lang ang kausapin niyo muna? Pwede ma'am, pwede. Siguro subukan po natin muna na ganun. Oo. JR, subukan muna natin kasi baka mas makatulong din tong si Chairman bilang taga dyan siya sa inyo. Kilala niya kayo, yung mga tao dyan. Pwedeng mag-usap kayo sa harap ni barangay Chairman na kayong dalawa lang. Maaari po ba yun, sir? Walang problema ma'am. JR, willing ka ba humarap sa barangay na kayong dalawa lang ni Rhea? Pwede. O, Sa yun. barangay lang naman eh. Okay. Basta dito lang sa barangay. Hindi, ang Oh, sinasabi sa barangay ni attorney, walang nanay mo. Kailangan Wala. magdedesisyon ka ng sarili mo. Opo, magdidesisyon po ako. Oo, para sa asawa mo at para sa mga anak mo, hindi dapat dinidiktahan ka pa ng nanay at tatay o kapatid mo. Yung sarili mo Wala. lang. Okay? Sarili ko po. Wala.
Eh, sarili ko lang naman sinusunod ko eh. Bakit naman mangingialam sila mama? Hindi ba nangingialam? Bakit Mag-online nangingialam ka, mag-chat ka sa akin. Mag-usap tayo sa Messenger. Marami akong itatanong sa'yo. May cellphone ba ako? Hindi, ma'am. Wag na po kayo siguro mag-usap, ma'am, kasi sa Messenger at kung saan-saan. Kasi, ma'am, iinit lang kayo lalo. Kaya nga po maganda po is kay chairman na po natin. Okay? Sige. Doon po muna tayo. Chairman? Ma'am, Opo. Chairman, i-coordinate natin to, isa-schedule po natin para makapag-usap sila ng sila lang pong dalawa. Makapag-desisyon Okay, po ma'am, sila kasi silang dalawa, kumbaga hindi po sila nakakapag-decide nang sila lang dalawa eh. Lagi ma'am. pong kasama yung mga in-laws. So kung Okay, pagbigyan lang po ma'am. natin sa Walang problema. pagkakataon, kung hindi talaga, syempre choice naman nila yon. Saka po tayo mag-move forward kung merong sasampahan po ng kaso. okay ma'am, okay. Sige po, Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi naman po gabi yung kasal namin eh. Araw po. Ninang pa po namin yung chairman na yun. Ninong pa si chairman. Nako. Ayun, hindi makakatulong Kaya dapat hindi si po Chairman. gabi po yung kasal namin, hindi po gabi, araw. Ang nakikita ko kasi yung problema dito, attorney, bawat desisyon, bawat hinga, bawat tapak nyo, bawat anong gawin nyo, nakamonitor yung mga in-laws. Ang gusto ko po talaga, Ang isa lang kailangan gusto ko kasi, lumayo ma'am, lang kami doon sa ano eh. Yun nga po, ma'am. Kaya lang kasi ang nangyayari ngayon, ayaw na nga po ni Tatama ba Baltasar. kayo? Tatama ba kayo kung maglalayo tayo? Dito pa nga lang, binububog mo ako, sinututukan po ng kutsilyo. Hindi totoo yan, hindi ko ginawa sa'yo yan, huwag kang sinungaling. Ayun nga ang Kahit pala problema sinungaling ha, dito. kahit sinong tao dyan, mag-ano. Naano ka na lang ng magulang mo, magpakatotoo ka. Kalalaking tao mo, sumisiksik ka sa palda ng magulang mo. Hindi po ako nagsisibig sa magulang ko. Sasabihin mo, minahal mo ako? Bakit minahal mo ako? Paano mo ako minahal? Sige nga. Naku, bibi. Paano kita hindi mahal? Katunayan nga ha, pinakasalan nga kita. Pinakasalan lang ng papel, oo, pinakasalan mo ako, pero nasa ng utak mo, nasa nanay mo. Sandali lang guys. Kung ang sariling anak ang nangaliwa, dapat pagsabihan siya ng magulang at hindi konsentihin. Ang biyanan sana ang unang tutulong upang maayos ang pamilya, hindi ang magpapalala ng problema. Mahalaga ang magandang relasyon ng biyanan at manugang dahil pareho silang bahagi ng iisang pamilya. Hindi man sila laging magkasundo, dapat may respeto at maayos na pakikitungo sa bawat isa. Paano kung nasa nanay? Kung hindi mo ako hindi mo ako inano na pinaasa na wala kang babae, hindi nangyari yun. Mabuti yung ganito, actually yung ganitong usapan na kayong dalawa lang. Mabuti yan. Sa tulong ni Chairman, i-refer namin kayo. Tuloy niyo po yung pag-uusap, JR, Rhea. Mag-usap kayong dalawa lang. Pag-isipan niyo muna ito. Kasi yung kasal, parang hindi pinag-isipan. Ngayon, itong kasuhan at kung paghihiwalay kayo, pag-isipan niyo rin muna na kayong dalawa lang, na para sa sarili niyo, ano ba talaga yung gusto ninyo at Hiwalay anong na lang. consequence ng mga gagawin ninyo. Pagka nag-usap kayo at napag-isipan niyo, saka kayo mag-decide. Huwag padalos-dalos, katulad ng nangyari doon sa pagpapakasal, padalos-dalos, yun ang gawin natin po. Okay po. So, pero kung kaso, di sige, may karapatan naman kayo para doon, pati si Sir JR. Okay Ma'am, po? kasi ang ayaw ko sa kanya kasi lagi siyang tumutungis. Anong Okay. mapapala ko doon? Ma'am, opo, gumawa talaga ako niya noong time na na-stress na po ako. Siya rin po nagsabi na maglibang ka. Mami, madam, ganito ha. Sinabi ko ba sa'yo? Okay, kasi parang ang nangyayari, ma'am, no, hindi din maganda kasi, ma'am, na nasa poder ka kasi sinasabi nila, ma'am, nagtotongits ka, nagiinom ka. Siguro pag-uusapin muna namin kayo, okay? Kasama si Nag-inom po chairman. ako, ma'am, noong time lang na na-stress na po ako na lagi na po siya Paano na ando sa ma-stress? ano. Sabi ko, Ano may stress eh, non-stop din yung pambababae mo at kayong nanay mo, laging nandun sa... nandyan sa kanilang kabit? Paano hindi ako may wala. stress? Ma'am, kahit nandito yan, hindi naman ako nagsasalita sa babae dito. Sino ba yung babae mo? Yung ano dito, matagal na yun kasi, bakit? Babae ko ba yun? Eh, hindi mo ba Naging anak iba ko ba yun? Hindi ba nabuntis at nanganak na? Ano? Paano mo nasabi na sa akin? Yun ang Ano sabi ng babae? Di ba sa'yo? Ano? Sagutin mo ang tanong ko ngayon. Pero hindi. Nako. Nako, bebe, sige po. Paulit-ulit lang tayo, Baltasar. Okay? Mag-usap na kayo. Ang gusto lang namin, makapag-usap kayo ng kayo lang. Tapos mag-decision kayo. Pag-isipan nyo yung gagawin yung Kung gusto mo ngayon, mag-usap kayo off-air. Bibigyan namin kayo ng chance makapag-usap off-air. Gusto Okay? ko mag-usap kami malayo siya sa magulang niya. Yes, Kasi alam ko oo. masusunod Simulan na natin po kay niya. Barangay Chairman ha. Kung Okay? pwede. Sige po. Maraming salamat, ma'am. Magandang hapon. Thank Doon you muna po. kayo, ma'am, sa kabila. Ha? Ako. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. I-click na rin ang notification bell para wala kang ma-miss.